Naku, breaking news ho ito mga kababayan. Katawan ni ex-DPWH Yusek Cabral natagpuan sa Buwid River. Para dito kay Amena Pangandaman, dito kay Trigib Olivar at dito kay Adrian Bersamin. Kung ano man ang inyong nalalaman, ilahad nyo na yan para sa bayan. Huwag nyo nang hintayin sapitin nyo yung nangyari na yan dito kay Yusek Cabral. Dito sa video na to, pakinggan ho natin ang mga ibibida nitong si Marcos Jr. Sa tingin ko, nagpapa-firework crew sila niyan sa Malacanang. Yung ikangang magchuchuchu sa kanila, unti-unti na hong nawawala. Wala na si Amena Pangandaman, wala na si Trigib Bolivar, wala na itong si Adrian Bersamin. Yung mga di umanong hinahatiran ng pera nitong si Yusek Bernardo. Diyan sa Diamond Hotel, parking ng Diamond Hotel, hindi man lamang ho hinahanap ngayon ng mga taga-ombudsman at DOJ. Palakpakan! Di ba? Ito. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Naku, magpapasko na ho mga kababayan. Isang like at isang subscribe, sobrang saya na ho natin yan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, natagpo ang walang malay. Wala lang palang malay. Ito talagang News 5 katawan ka agad walang malay si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa gilid ng Buwid River sa Quezon Road, Tuba Benguet ngayong gabi. December 18. Sa tingin ko si Amena niyan naiihi na siya sa kanyang sa kanyang salawal. Kasi kayo magkakasama niyan sila Yusek Cabral, Amena Pangandaman, Trigib Bolivar, di ba? Adrian Bers, connect na ho yan pinipilit ho ng administrasyon na to na, yan, malapit na. Kunyari, Mitya ho ito, Mitya. Mitya yung sa paputok, Mitya. Yung Mitya, papunta na sa Malacanang, nandito na ho kay Amena Pangandaman, puputulin ho nila, tatanggalin nila si Amena para hindi magdire-diretso, magpunta yung apoy papunta sa Malacanang. O Trigib Bolivar puputulin. Adrian Bersamin puputulin. Ngayon dito kay Cabral, di lang ho pinutol. Binuhusan pa ng tubig. Matindi ho ito. Ayon sa kanyang driver, huling nakitang malapit sa lugar si Cabral bandang alas 3 ng hapon kanina. Si Cabral ang isa sa mga opisyal ng DPWH na idinadawit sa flood control project scandal. Yan ang nga ho ba sinasabi natin dyan mga kababayan. At dahil dyan, para doon sa mga may nalalaman pa dyan sa iskandalo na yan, hoy, Amena Pangandaman, huwag nyo nang hintayin sapitin nyo yan kasi kahit sa gusto nyo, mga siraulo yung mga sinamahan nyo, mga merong saltik sa utak, mga adik. Anak ng tokwa, di naman nila kayo panghihinayangan. Basta lahat, kahit buong sambayan ng Pilipino, magurgur, basta wag lang sila maituro dito sa skandalo na to. Ganyan ang isip ng mga adik. Diba? Ganyan ang isip ng mga adik, mga kababayan. Kaya, para dito kay Trigib Bolivar at Adrian Bersamin, ilabas nyo nang nalalaman nyo para sa bayan. Baka sa susunod, sa NLEX yung isa, sa TIPLEX yung isa, eto sa Quezon Road, medyo malamig-lamig pa doon. Kung wala siyang malay doon, medyo malamig-lamig ngayon, panahon ng Disyembre, di ba? Wala na. Katawan ka agad anak na to. Dapat natagpo ang walang malay. Pabira, kung makapang-clickbait talaga itong si News 5, dinaig pa yung mga vlogger sa YouTube. Ibang klaseng makapang-clickbait, katawan. Magamit na yun. Eto, ano na naman kaya mga kabalbalan itong... Eto. Gusto ko lang pasadahan na mabilisan to. Kilala nyo ba to? Ako ayoko sagutin to Ayoko sagutin to kasi scammer ho talaga to Diba? Tsaka fame whore ho ito. Yung tipong, KSP ba? Kulang sa pansin. Diba? Ayaw natin patulan ito. Pero yung away nila ni MG, okay lang yun. Mag-away kayo hanggat gusto nyo. Pag nakikita kayo, magsabunutan kayo. Magkamukha naman kayo, di ba? Ito. Ang problema dito, nag-aaway sila. Isa lang naman ang pander nila. Sorry. Ito, pag nanalo pa si Sara sa 2028, tanga at bobo na talaga ang mga Pilipino. Kaya kayo, naghihirap ang of daw ho ng mga Pilipino. Ito lang ang masasagot ko sa iyo, Brad. From pirinisinta niya sarili niya bilang pilantropo. Ngayon, bagsak pala scammer. Anak ng Petrang Garapata, tigilan mo yan. Huwag ka na sumausaw sa politika. Kay MG nga lang, di ka na magkanda o gaga Sagutin mo yung mga aligasyon sa iyo. Huwag kung ano-ano yung tawag dito, hindi yung kung ano-ano yung sinasausawan mo. Sa personal na buhay mo pa lang, hindi mo na maayos. Sa bagay,
Ako ngayon naniniwala na ako magkapatid itong dalawa na to sa totoo lang. Parehas na scammer eh. Di ba? Parehas ho silang mambubudol eh. Yan si Francis Leo Marcos at itong si Marcos Jr. Wala akong kaibahan yan, dalawa na yan. Ayaw ho natin patulan to kasi hindi naman siya nakikialam sa politika. Paminsa-minsa subusundot. Pero direktahan mong binanata si VP Sara. Tanggalin na ho natin ito. Nakikita ko lang pagmumukha nitong mama na to. Asiwa na tayo eh. Anak ng tokwa. Pagka talaga Marcos ang apelido, sigurado na ho yan mga kababayan. Falsipikado yan. Eto, rekta ho tayo dito sa dito kay Tay kami naman. Sa mga hindi pa ho nakapirma, pag meron ho kayong nadaanan, pirma ho kayo para ho yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, talagang ika nga, di ngayong mga panahon na to, ngayon ho tayo pinakakailangan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun na mga kababayan, pirma ho kayo pag meron ho kayo nadaanan na tarpulin Tay kami naman. Isang pirma lang ho yan pero napakalaking tulong yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Rekta ho tayo dito kay Bangag. Bangag! Lahat. Meron lang. Papabida na naman siya. Magandang araw po sa inyo lahat. Meron lang po akong update tungkol sa iba't ibang kaso tungkol sa flood control na mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na Ghost Flood Project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Yung iyo, kailan lalabas, Brad? Yung warrant mo, kailan lalabas? Anak ng tokwa, mga butete at sap-sap lang yan. Pambira, nagpapapugi na naman tong si Adik. Magpapulburon test ka muna. Kapatid mo mismo nagsasabi na adik ka eh. Hindi ho sa ating galing yan. Hindi umano adik siya, sabi ni Senator Amy Marcos. Magpapulburon test ka, magpa-hair follicle test ka bago mo kami bidahan na lumabas ng warrant ni ganito, warrant ni ganyan. Huwag kang mag-alala. Darating ang panahon. Lalabas din yun sa'yo. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng alalahanin mo yan ha, pagka lumabas na yung yung kaso mo, anak ng tokwa, ikaw mastermind sa mga kalokohan na to, ikaw presidente, ikaw pumirma ng budget. Mga kababayan, hindi mo mangyayari lahat ng kabalbalan na to kung hindi yan pinahintulutan ng presidenteng adik base dito kay Senator Amy Marcos. Maging kapatid mo, hindi na maintindihan kung ano yung mga pinaggagawa mo dyan sa Malacanang. Ang gawin mo, magpapulburon test ka na, magpa-hair follicle test ka, Brad. Anak ng tokwa, lakas-lakas na loob mo maka-announce na itong mga individual na to, linabasan na ng warrant, makukulong na, walang bail. Pambira, di nga namin malaman kung normal ka eh. Bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay... Sara Diskaya, sap-sap. Wala daw sinabi ang Sara Diskaya na yan sa mga Gardiola. Yung mga laruan nitong si Sara Diskaya, yung mga pasasakyan niya, anak ng tokwa, wala daw sinabi yan sa mga Gardiola. Yung Pimentel na congressman, nakita natin yung garahe nun, ang laki din, dami din sasakyan nun eh. Di ba? Hindi ko naman sinasabing kasama siya dito sa issue na to. Sinasabi lang natin, yung mga congressman na to, talagang maraming mga sasakyan. At pag panahon ng Disyembre, panahon ng Kapaskuhan, anak ng tokwa, sila ho ang pinakamasaya sa Pilipinas. Bakit? Anak ng tokwa, yung nanakawin nila sa 2026, inaareglo nila 2025 pa lang. Nakita yung nangyari dyan sa Baykam. Nakaharap na ang bayan ng Pilipino at lahat-lahat. Nagagawa pa tayong pagnakawan ng harapan. Nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin ito. Paano silang hindi susuko? Anak ng tokwa, baka Makati Cabral sila, di ba? Baka bigla silang makita sa gilid ng kalsada, mahirap na. Imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan, kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan. Anak ng tokwa, ito ba ang pinagmamalaki nitong si Larry Gadon? Na kayang magsalita ng dire-diretso, ito talagang si Larry Gadon, sinungaling na sinungaling. Kinikwento mo lang yung mga mapaparusahan, paulit-ulit na lang ang sinasabi mo, hindi mo pa masabi ng diretso.
Anak ng toko, adik ka ba talaga, Brad? Umamin ka nga. Umamin ka na. Kung ayaw mong umamin at di ka naman naaamin, magpa-hair follicle test ka. Kawawa si Yusek Cabral, no? Ano kaya nararamdaman ni Amena Pangandaman nito? Hoy, Amena! Walang niya ka, lagot kayo. Ha? Sinasabi ko sa inyo, akala nyo kaibigan nyo yung mga yan. Pag nagkagipitan, nako. Anong ilalaglag? Okay, anong ilalaglag? Anong puprotektahan? Pagka yung mga yung issue na to papunta na sa kanila, wala. Talagang yayariin kayo ng mga to kasi kayo ang makakapagsabi kung anong nalalaman nyo dito sa mga kalokohan nitong si Adik. Base dito kay Senator Amy Marcos. Ngayon, pag nagkataon, sinasabi nila ngayon, kagaya yung pinangako nila kay Zaldi, bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Protektado ka sa amin, di ba? Bahala sa'yo. Walang Tri-G Bolivar, walang Adrian Bersamin, walang Amena Pangandaman. Di natin malaman, nakalabas na ba sila ng bansa? Nasa Pilipinas pa. Di ba? Wala. Kasi ang DOJ, ang ombudsman, hindi natin alam kung ano mga pinaggagawa nila. Malinaw, Yusek Bernardo, Diamond Hotel, hinatiran ng pera, Adrian Bersamin. Nasaan na si Bersamin? Pambihira, oo. Yung kickback nung Sara Diskaya, kung 10 piso ang ninakaw, ang kickback lang nun 2 piso. Yung 8 pesos, pupunta yan sa maleta, papunta kay Tri-J o kung kanino pa man. Diba? Doon pupunta yan. Yung mga tigda 2 hindi ko sinasabing konti yung 2 pisong nakaw. Nakaw is nakaw. Pakulong yung mga yan. Pero gusto namin yung nagnakaw ng 8 pesos sa sambayan ng Pilipino. At yung mga magnanakaw na yun, pakalat-kalat sila. Minsan nasa TV sila, minsan nasa social media. Minsan kung ano-anong trip na ginagawa nila. Minsan nagsiserve sila ng pagkain, nagbibigay sila ng regalo, nagpapanggap na mabait. Meron ho tayong tawagin na tawag dito doon tuloy lang ho natin ha. Dito na ho tayo kay Boy. Ikalawang Kalimutan ko direktiba tawag ng doon, Pangulo, yung, ito na pala, yung mga na-aresto, no? So alam nyo na yan. No? At merong mga at-large tayo. By the way, nakansila na rin ang pasaporte ni Zaldico. No? Ibig sabihin, maliit na talaga ang mundo niya. Ang presidente mismo ang nag-announce niya. No? At Presidente. Piting ko nga, Vince. Ano ka na nangyayari sa'yo? Ha? ikalawang direktiba ng Pangulo, yung, ito na pala, yung mga na-aresto. No? So alam nyo na yan. No? At merong mga at-large tayo. By the way, nakansila na rin ang pasaporte ni Zaldico. No? Ibig sabihin, maliit na talaga ang mundo niya. Ang presidente mismo ang nag-announce niya. No? At hindi na magtatagal yan, tingin ko, sa galing ni Secretary John Vic Remulla. Nakita nyo naman na eventually, ganyan din yung nangyari kay former Congressman Teves, pero nahuli din siya, naiuwi din siya. Tingin ko, ganyan din ang gagawin ni... Hindi, magkaiba yun. Si Tevez wala siyang pangalawang pasaporte. Kinansil ang passport, nagka-red notice, naiuwi. Etong kay Zaldico, magkaibang hayop yan. Nga. Yung kay Zaldico, kinansil ang pasaporte, nandun siya sa isang bansa na komportable siya at dapat wag siya magpahuli, lalo na sa mga adik. Ni Secretary John Vic ng DILG, katulong ng PNP, mahuhuli din natin si Zaldico. At madadaga ulit natin siya, babalik natin sa Pilipinas para harapin ang hustisya dito sa bayan natin. So, next slide please. And of course, dito sa loob ng DPWH, 90 na ang either na-dismiss, na-suspend, at may administrative cases. 90 na. And again, umpisa pa lang yan. No? Tuloy-tuloy yan. Hindi kami tumitigil dito. No? Ang naka-assign na dito ngayon ay si Undersecretary Ato Bisnar at si Yusek Rafi Torgano. Sila talaga ang nakatutok sa pananagot both within DPWH and mga nasa labas din ng DPWH. No? At syempre katulong nila si General Azurin sa ICI. So, tuloy-tuloy tayo dyan. No? Wala tayong tigil dyan at
tingin ko, tataas lang ng tataas itong mga numerong nakikita nyo ngayon. Yung 87 na nasa ombudsman at yung 90, yung 23 na may kaso nasa korte at itong 90 na to na dito sa loob ng DPWH. No? Tuloy-tuloy lang yan. Hindi tayo titigil. Okay. Ngayon, mapunta naman tayo sa pagbabalik ng pera. Yan. Yan ang gusto So ko. ito, As soon as possible, dapat maibalik ang pera. Anak ng towa. Hindi lang double cross ang nangyari. Triple cross ang ginawa nitong administrasyon na to doon sa mga kasabot eh. Okay. Ngayon, lahat ng ninakaw nyo at pati mga lihitimong kinita nyo, kukunin namin yan. Makunin nga kayo. Diba? Kanino ibabalik? Sa administrasyon? Sa pamahalaan? Mga uror. equally important Bago kayo, to sa mga dapat managot. Kuhin nyo At pa kami. umaandar na tayo dyan. No? Alam nyo naman, Andar lang, 13 andar. billion na ang na frozen, na freeze na assets. No? 13 billion in frozen assets. Next slide, please. Sorry. May naibalik na parang 150 million to date na voluntary binalik. Si Alcantara, si Opulencia. At may mga balita kami na meron ding iba pang magbabalik na mas mataas sa kanila. Naku, No? pataasan ho yan mga kababayan kung sinong pinakamataas. Siyempre, siya yung ika nga pinakapapanigan ng mga taga-DOJ. Kasi sa mesa ng DOJ pinaparada yung pera eh. Diba? Grabe, merong ang Christmas ng mga taga-DOJ niyan sigurado, diba? Siyempre, accomplishment yun. Kayo naman, wala naman tayong ibig sabihin. Accomplishment yun. Accomplishment ng bagong DOJ secretary na magbalik ng pera na hindi natin malaman kung anong mga naging grounds, kung ano yung pinagbasihan doon sa mga amount na ibinabalik. Halimbawa, kung ako babalikan, teka lang ha, ilagay mo muna yan dyan, walang problema, ibalik mo yan. Pero computein natin magkano kailangan mong ibalik. Huwag yung tipong ang dating dito, parang susuhulan mo kami. Pagka nakuha na namin yan, aba, wag mo na akong rendahan, wag mo na akong obligahan na magbalik pa dahil anak ng toka. Ang lagay ganun-ganun na lamang ba, di ba? Paano natin malalaman? Halimbawa, 40 million yung nasa lamesa. Ano na lang, ika nga, kumbaga, ito yung realidad eh. Closed door. Sasara yan, isasalansanin yan bago pumasok ang media eh. Wala bang naiwan doon sa lalagyan? Kahit 2 milyon o 10 milyon lamang? Ayun naman oo. Pambihira. Aside from the two. Sa administrasyon na to, wala ho kayong pwedeng pagkatiwalaan. Wala. No? Pero hintayin na lang natin yon. At may balita din na si Alcantara magbabalik ulit ng I don't know, ilang daang milyon. No? So, kasi kung tatanungin niyo ako, napakaliit nito, napakanipis nito. Kasi yung 100 million na yan, kurang pa yan doon sa tinapon nila sa casino eh. Di ba? Sabi nila, 300 million daw, casino pa lang yun. So, manipis yan. Dapat Manipis magbalik yan. pa yung mga yan. No? Kapalan Pero, yan. tingin ko yan Manipis yan. Narinig nyo yan si ano na ho yan. Ika nga yan na yung mga cryptic message para dito sa mga gusto magbalik. Yung 40 million, manipis yan. Di ba? Baka nakita ng Malacanang, 40 million? 110 million? Di pwede yan. Bilyon ang dapat ibalik ng mga yan. Ilagay nyo sa lamesa yung bilyon. Di ba? na ang ginagawa ng ombudsman at ng DOJ ngayon sa pagkakausap nila kaya sa mga hawak na nila. Next slide, please. At alam nyo naman, 48 million o close to 50 million na yung naibebenta at tuloy-tuloy lang. No? Hinihintay ko lang yung Rolls Royce ang hinihintay ko na mabenta. No, yung payong, yung mahiwagang payong ang hinihintay ko. Baduy mo naman? Ang baduy mo naman, ba't di mo habulin si Guardiola? Payong sa Rolls Royce. Nasa sa inyo na, yung mga wala pa. Wala kayong balak habulin nyo. Yung sinasabi ng mga kababayan ni Guardiola na napakarami niyang mga sports car. Kung daw ihahambing yung mga sports car nitong si Guardiola dito sa mga Diskaya, child's play. Walang kwenta. Ika nga doon sa elite league nandoon si Guardiola. Etong si Sara Diskaya pagdating sa mayayaman, nandoon pa lang siya sa barangay level, ika nga. Diba, nandun pa lang siya sa liga ng barangay, pero yung mga yung tipong professional league, nandun si Guardiola, hindi nyo hahabulin yung mga ganon. Meron pa siyang meron daw siya di umanong
mansyon sa Amerika, hindi nyo hahabulin yun? Ang corny nitong Sino kaya ang mananalo sa pagkuha ng mahiwagang payong na Rolls Royce? Yun ang inaabangan natin lahat. So, pero tingin ko aabot din tayo doon. No? Magandang gawing museum piece yung Rolls Royce na yun. No, museum piece. Itong si Marcos Jr. Bagay sa kanya yun. Yun ang dapat na sinasakyan ni Marcos Jr. Bakit? Dahil yun katas ng nakaw. Sanay naman siya doon eh. Pinalaki nga yun. Daba tawag nga dyan, laki sa nakaw. Laki sa nakaw, bongbong. Diba? Dapat yung Rolls Royce, dapat magbid yung amo mo. Sabi mo, magbid ka. Sir, magbid ka. Bagay na bagay sa'yo yun. Pag nakasakay ka dun sa Rolls Royce, talagang ika nga tapos papayungan mo yung asawa mo palanga na pag naglalakad kayo, di ba? Payuhan mo, ikayong magbid. Kayo na nang huli, kayo pa magbid, kayo pa magpapasaolin. Pero sa kayo na lang ha? Pambira oh. Yan ang mama na nagkamali ng mahigit 40 bilyones sa budget ng DPWH. Palakpakan. So, tuloy-tuloy. And then, sinabi ko nga, 13 billion na ang assets na na-freeze. No? Close to 5,000 bank accounts, 283 insurance policies, 8 choppers and airplanes, 255 motor vehicles, 178 na mga bahay at lupa, kondo, 16 e-wallet accounts, 3 securities accounts. And again, tuloy-tuloy pa rin yan. Lalaki pa ng lalaki yung numerong yan. No, at abangan na lang natin ang mga susunod na gagawin ng AMLAC kasama ang DOJ. Yan. Gusto ko sa'yo, Vince. Next slide, please. Diba? And of course, we have forged partnerships para kasama na rin to sa reforma with the Insurance Commission, with the AMLAC, and the Philippine Competition Commission. No? So, tuloy-tuloy tayo dito. No? Pero, while importante talaga na managot yung mga dapat managot, makulong yung mga dapat makulong, yung iba dapat yung iba dapat matagpuan sa sa nawalang malay sa tabi ng tapa, di ba? Yung mga ganon. may balik ang pera. Importante din na gumawa tayo ng mga reforma para hindi na maulit ito. No? And I think ito talaga sa mga susunod na buwan, lalo na papasok ng 2026, ito ang kailangan talaga nating tutukan. Yung pagre-reforma natin sa DPWH. Dahil napaka-importante po ng DPWH sa buhay ng mga kababayan natin. Yan, yung mga tulay. Yan. Yung mga kalye. Yan. Yung pag-rehab ng EDSA. Yan. Finally, Oo. ng maayos, ng tamang presyo, tamang quality. Yan. Bulayin mo Yung Vince. Oplan kontrabahan natin. Yan. Yung mga kinakailangan nating flood control sa Cebu. Yan. Lahat yan. Bulahin mo Kailangan nating tutukan din. No? By the way, on Cebu, nakalimutan ko lang, I made an announcement on Radio Veritas last Friday. Sa January, I think magiging ready na ang ICI at ang DPWH dun sa report ng mga gagawin nating pananagot sa Cebu. Dahil dun sa nakita nating mga problema sa Cebu, sa flood control project sa Cebu, magiging ready na ang ICI at ang DPWH to submit their reports and their referrals and our referrals to the Ombudsman by January. So, yun, madadagdagan na naman yan, no, yung mga mananagot. So, ano ba yung mga reformang nagawa natin? Ano yung mga reformang gagawin pa natin? Unang-unang reforma, yung pinakamalaki yung transparency portal at yung pagbababa natin ng presyo ng materyales. So, yung transparency portal na linaunch mismo ng Pangulo, napaka-importante nito. Kasi hindi naman magagawa yung pagnanakaw dun sa scale na nakita natin kung may transparency. Mahirap magnakaw ng ganon. Baliw. Anong transparency? Ano na to ka? Yun ngang transparency, yun ngang materialis na sinasabi mo, walang ka-transparency eh. Kasi yung mga kababayan, alam nyo kung bakit gusto nilang maibalik. Ito real talk na tayo dito ah. Hindi na natin nga bula-bulahin po itong si Vince Dizon. Ganito lang ho kasi yan. Karamihan ng mga congressman, meron ho silang mga construction, hardware business sa kanilang mga lugar. At yung mga pinagkukuhanan ng materyales, wala namang kukuha sa mga ordinaryong hardware yan.
Yung contractor, si congressman. Yung kukuhan na materialis na hardware, si congressman. Ngayon, kung hindi na sila mabibigyan, ganito kasimple yan, kung hindi na sila mabibigyan ng proyekto, wala na silang hindi na nila masasabi na hindi, wag kayong makialam dito, wala nang insertion. Doon lamang sa presyo nabibilhan ng materyales na pagmamay-ari nitong mga congressman na to, doon na lang tayo babawi. 'Di ba yung mga asfalto, yung kung ano-ano gusto nila kung yung anong presyo na ibinigay nitong Sibunuan, yun ang i-implement dito sa 2026 budget. Kaya para mga siraulo, yun ang pinaglaban nitong si Vince Dizon sa Senado noong nagbida-bida siya diyan sa Tricom. Diyan sa Vicecam, di ba? Mangloko kung out in the open lahat. Madaling magnakaw kung lahat sikreto. Kaya nga talagang sinadya ko yung Bulacan 1st District Office, sinadya ko yung mismong kwarto at table mismo na naglatag sila ng pera doon. Para saan? Kasi nagawa naman lang nila yun dahil walang nagbabantay sa kanila. Walang nakakaalam nung pinagagawa nila doon sa Bulacan 1st District Office. So, Sinungaling mo naman, this Vince. transparency portal Hindi totoo change yan, sinungaling yan. Alam ng mga congressman yan. Walang nakakaalam. Mangyayari lahat ng kabalbalan. Walang nakakaalam. Mantakin mo, pati Kowa nga, sabit dito. Anong walang nakakaalam? Alam nila. Alam ng mga congressman. Alam ng mga taga-Kowa. Alam ng mga taga-DPWH. At kung alam ng mga taga-DPWH, ahensya yan ng administrasyon. Under yan sa executive. Huwag mo sabihin walang nakakaalam. Sila lang nakakaalam yan. Linuloko mo na naman kami, Vince. Langyakang bulol ka. Bulol ka na nga, manluloko ka pa. changes all of that. And continuous pang magiging improvement dito. Halimbawa, Ayusin mo. kaya ako pinasama dito si Langyara. Yusek Lara kasi yung lahat ngayon na napasa na ang budget ng bicameral conference early this morning, lahat ng mga proyekto na yon na bago, ipapasok lahat dito sa transparency portal with the new prices na. Wow. Na ibababa na ng DPWH, ngayon na alam na natin kung ano yung mga proyektong finally napasa na ng Bicameral Conference Committee. At I'm sure, yan din ang ipapasa na rin ng Senate at ng House. No? Alam na natin ngayon at Ano tayo yung tipong ganito ho tayo ururin nitong mga to. Sa totoo lang. Kaya kung magpadala kayo sa mga mabulaklak na pananalitaan nitong si Bulol na Vince Dizon, talagang maliligaw ho kayo na lang. trabaho ko na over the holidays yung team nila Yusek Lara at yung over the holidays kasi kawawa naman sila. Pero kailangan gawin no? At yung team natin sa baba sa mga regional offices at district offices para mapababa palalo yung cost ng mga projects na yon on a project per project basis. At lahat yon ipopost natin sa transparency portal. Pati kung paano nila binaba. Hindi lang yung totals, pero paano nila ibinaba, magkano ang nabawas no, sa mga proyektong yon. No, so, and hopefully they can do that in the next, hopefully month and a half to 2 months. Pero habang may natatapos tayo, ipopost na nila yon. Ipopost na ng DE, ipopost na ng RD sa transparency portal. Hindi natin hihintayin lahat yun na matapos. Lahat yun, pag natapos na, popost na kasi kailangan na nating magpabid ng mga proyektong yun. Pero hindi ako magpapabid ng proyekto, hindi ko papayagan magbid ang mga DEO at RD kung hindi pa nabababa. Kasi kailangan mababa na yung project cost, yung tinatawag nilang approved budget of contract. Yeah. Yung ABC na tinatawag ABC, nila. yeah, no. So yan, tatrabahuin talaga yan sa mga Trabahuin susunod na na buwan trabahuin, over the Brad. holidays. Susunod na linggo over the holidays and leading to January of next year. Para pagkapirma ng Pangulo ng budget, ready na tayo magbid at the lower project cost. At ito, nakita na natin yung reduced CMPD na pinagtrabahuan ni Yusek Lara ng kanilang team, maa-apply na natin ngayon sa lahat ng mga proyekto. At magalaman na natin talaga ano ang final na magiging project cost ng mga proyekto. No? So, yun. So, yung two very important reforms na yun, napaka-importante nun. Yung transparency portal at itong pagbababa ng mga presyo ng materyales. Yan.
Pero marami pa tayong mga ibang gagawin. Yan. And isa sa napaka-importanteng, sorry, Yusek Lara, katabi ko siya, mahihiyain kasing bata ito eh. So, the future of DPWH will be in the fresh blood that will be injected in this agency. Fresh blood, yan. Yan. Mga salita, Brad, di ba? Fresh blood. Hindi tao ang problema. Hindi tao. Yan sabihin ko sa inyo, hindi tao ang problema. Problema ang sistema. Ang sistema ginawa para lamunin ang tao. Kahit gaano pa katino ang tao, isang tao lang, isang pamilya lang ang kilala kong hindi linamo ng sistema. Duterte lang ang lumaban sa sistema. Kaya yan ang dahilan kung bakit mahal na mahal namin siya. At kahit naging trabahante ka ni Tatay Digong, sinusuka ka namin, walang yakang bulol ka. Di ba? Oh. Sila linabanan nila sistema. Hindi nila pinahintulutan na ikangalamunin sila. Kagaya ng nangyari sa'yo. Anak ng toka, pati buhok mo, hindi na sumasang-ayon sa mga sinasabi mo. Di ba? Nagpuputian na eh. Ganyan, pagka nagsisinungaling kayo, puputi buhok nyo. Tingnan nyo yung si Vince Dizon. Si Marcos Jr., bakit itim ang buhok? Lahat itim yan. Budhe, dugo, kaluluwa, lahat itim. Walang puti dyan. That is where the future Yan. will lie. Marami tayong gagawing reforma. Marami tayong gagawing pagbabago. Pero, ang pinaka-importanting resource ng kahit anong organisasyon ay yung mga tao. At yung pagbabago sa mga opisyal ng DPWH, yan talaga ang magdidikta kung ang DPWH ba ay babalik na lang sa dati o talagang magbabago na ng tuloy-tuluyan. Ako, bilang na ang araw ko sa DPWH. Di ba? 2 years na lang ako dito eh. Di ba? 2 years. Kala ko pa naman magre-resign ka na. Papalakpakan na kami dito eh. Langya ka, Vince Dizon, ako binitin mo ako doon. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsupport sa PH Update at maraming salamat sa pagtsatsaga, sa pakikinig, sa mga kabalbalan nitong si Bulol. Mahalin natin ng Pilipinas.